Ang kwento ay nagsisimula kung saan ang ating bida na isang adult na ang libangan ay maglaro sa computer tulad ng karamihan sa atin, subalit matapos ang 3 mahabang taon ng paglalaro ay nagsara ang mga server ng kanyang video game. Dahil sa ayaw niyang mawalan ng gagawin kaya't naghanap siya ng isang ultra hirap na challenge na laro, habang naghahanap doon niya nakita ang isang laro na walang katapusan at karaniwan ay magtataka ka kung bakit may larong biglang nag-load sa computer nang walang pahintulot. Pero masyado na siyang naaakit para umatras pa. Kaya nagsimula siyang mag-scroll sa settings para itakda ang hirap ng laro at gusto niyang maging kasing ultra hirap hanggat maaari ang karanasan niya sa paglalaro, kaya itinodo niya ang difficulty hanggang hell mode at pinili ang hindi pa nasusubukan na summoner class para mas lalo itong maging hindi mahuhulaan. Pagkatapos ay tinanggap niya agad ang lahat ng terms and conditions nang hindi na nag-iisip pa. Ngunit may isang clause pala roon tungkol sa paglipat kay Alan sa ibang mundo kaya't ang sumunod na nalaman niya, isa na siyang bagong silang na sanggol sa probinsya. Lumipas ang 1 taon ng ganito at ang pagiging sanggol ay hindi pala kasing sama ng inaakala ni Alan, wala siyang kailangang pagtrabahuan o babayaran ng mga bills at may mabuti at mapagmahal siyang mga magulang na nag-aalaga sa kanya. Ang pangalan ng kanyang ama ay Roden at ang kanyang ina ay si Freya at mukhang isa silang mabait na mag-asawa. Pero dahil itinakda ni Alan ang laro sa hell mode at malamang na maranasan din nila ang sinapit ng Wayne family sa malaon o madali. Matapos patulugin si Alan sa gabi ay itinaas niya ang kanyang mga braso at sinubukan ang lahat ng mga key phrase na alam niya para subukang buksan ang status screen, dahil kahit na summoner daw siya ay wala siyang ideya kung paano talaga gumagana ang summoning. Nagpasya siyang subukan ito sa huling pagkakataon bago matulog at sa pagkakataong ito na may lumitaw nga talaga, pero nabigla si Alan ng husto kaya napasigaw siya at agad na tumakbo ang kanyang mga magulang papunta sa kanya nang marinig iyon, kaya napilitan siyang itago muna ang libro. Matapos masigurong ayos lang si Alan ay agad na umalis ang kanyang mga magulang sa silid at pag-alis nila, muli niyang inilabas ang libro at labis ang kanyang ginhawa nang sa wakas ay makita niya ang kanyang stats matapos ang 1 buong taong pagsubok, at halos tugma ito sa inaasahan para sa isang taong gulang na summoner. Ang lahat ng kanyang summoning skills ay nasa pinakamababang antas, pero sinasabi ng libro na tataas ang level ng mga ito habang mas ginagamit niya kaya't nagpasya si Alan na subukan agad at batay sa nakikita niya, sa kasalukuyan ay pinapayagan lang siyang mag-summon ng mga insekto at hayop na may H rank, at para sa kanya ay sobrang hina nito kaya wala siyang masyadong inaasahan. Bigla namang nagbukas ang libro sa bahagi ng mga mensahe at nalaman ni Alan na may natanggap siyang liham mula sa Diyos ng paglikha ng mundong ito, humihingi ng paumanhin ang Diyos dahil sa pagkaantala ng paggawa ng status book ni Alan pero dahil nasa development pa raw ang summoner class, hinabot siya ng 1 buong taon para maayos ang lahat ng kinakailangang papeles. Hindi naman talaga mahalaga kay Alan ang paghingi ng tawad pero kung minamadali ng dev team ng Diyos ang pagbuo ng summoner class, siguradong may natirang mga bug doon na pwede niyang samantalahin kaya't sabik na sabik siyang subukan ito. Gusto niyang mag-summon muna ng isang insekto pero agad niyang napagtanto na hindi pala niya alam kung paano i-activate ang summoning ability, karaniwan ay titingin siya sa subreddit o manunood ng tips para sa ganitong problema kaso wala siyang internet dito, kaya kailangan niyang alamin ito mag-isa. Nag-iisip siya ng ilang minuto at kalaunan ay napagtanto niyang kailangan muna niyang gumawa ng insect skill card, sinubukan niya ito at gumana naman ng perpekto at ngayon ay pwede na niyang i-summon ang insekto, pero bago pa man niya magawa iyon ay dumating muli ang kanyang ina para tingnan siya. Kaya napilitan si Alan na magpanggap na natutulog ulit at kinabukasan, nang maging abala na ang kanyang mga magulang sa kanilang pang-araw-araw na gawain, binuksan ni Alan ang kanyang grimoire at tuluyan nang nagsummon ng tipaklong. Napuno ang silid ng matingkad na ilaw at sa una ay namangha si Alan sa ganda ng itsura nito, pero biglang may isang dambuhalang tipaklong na lumipad diretso sa kanyang mukha at siya ay nagpanik, kalaunan ay napagtanto niyang iyon pala ang tipaklong na kanyang nasaman. Sinubukan niyang bigyan ito ng mga utos pero kahit saman ito, talino pa rin ng isang tipaklong ang mayroon ito kaya't hindi nito maintindihan ang kahit isang salita na sinasabi niya at sa kabilang banda, napansin ni Alan na ang pagsummon ng tipaklong ay nagbigay sa kanya ng dagdag sa agility at endurance stats at tuwang-tuwa siya rito. Ngunit dahil sa kanyang kasiyahan ay napansin siya ng kanyang ina at nang makita nito ang dambuhalang tipaklong sa sahig, agad niya itong inapakan at pinatay at sa mga sumunod na araw ay patuloy na pinaglaruan ni Alan ang insect summoning ability,
pero kalaunan ay nagsawa na rin siya kaya't nagpasya siyang subukan naman ang Beast Summon. Nagsummon siya ng isang daga at muli na namang lumipad ito diretso sa kanyang mukha dahil sa libro, pero inaasahan na iyon ni Alan kaya hindi na siya masyadong nabigla at may sarili ring mga buff ang daga, pero medyo bobo pa rin ito kaya hindi rin niya talaga makausap. Gayunpaman isa sa mga kakayahan nito ay tinatawag na Scurry at tuwing inuutusan ni Alan ang daga na gamitin ito ay agad nitong ginagawa iyon ng walang palya at gayunpaman, ang kakayahan ng daga na ito ay talagang walang silbi kaya't napagtanto ni Alan na kailangan niyang i-level up ang kanyang mga kakayahan para makapag-summon ng mas malalakas na nilalang. Ayon sa kanyang grimoire ay pwede siyang mag-imbak ng hanggang 10 summon ng cards ng sabay-sabay, at sa kabutihang palad nag-stack din ang mga buff ng bawat summon at ibig sabihin, kung mag-stack siya ng 10 mouse summon cards ay tataas ang kanyang attack at HP ng tig-10. Dahil dito ay mas malakas na siya kaysa sa isang normal na sanggol, pero kailangan pa rin niyang i-level up ang kanyang mga skill kung gusto niyang maging tunay na overpowered at karaniwan. Hindi ito magiging mahirap pero tandaan na pinili ni Alan ang Hell Mode dahil akala niya ay magiging masaya ang hirap nito. Dahil dito ay kailangan na niya ngayon ng 100 beses na mas maraming experience para mag-level up, kaya matatagalan talaga ang kanyang pag-grind at sa sandaling iyon, umuwi si Roden mula sa isang mahabang araw ng pangangaso at napupuno siya ng dugo. Pero ayos lang iyon dahil hindi naman iyon dugo niya at ipinaliwanag niyang nakahuli sila ng isang great boar kasama ang ibang lalaki sa nayon, at agad itong ikina-interes ni Alan kaya't tinanong siya ni Roden kung gusto niyang makita iyon at masiglang pumayag si Alan. Binuhat siya ni Roden at inilagay sa kanyang balikat saka sila nagtungo sa lugar kung saan napatay ang hayop. Ito ang unang pagkakataon ni Alan na makita talaga ang mundo sa labas, kaya nasisiyahan siya sa lahat ng bagong tanawin. Ngunit mas matagal pala ang biyahe kaysa sa inaasahan niya kaya't nakatulog siya sa mga bisig ni Roden. Pagdating nila sa lugar ay ginigising siya ni Roden para ipakita ang Great Boar at nabigla si Alan dahil sobrang laki ng hayop, at hindi pa nga niya alam kung paano nagawang patayin iyon ni Roden. Makalipas ang ilang sandali ay napansin ng mga taga-nayon na bumalik na si Roden. Kaya nagsimula silang magsigawan at magdiwang dahil siya ang MVP ng araw at tinanong ni Alan kung talagang ganoon kalakas ang isang Great Boar. Ipinaliwanag ni Gerta na isa itong C-rank na halimaw at karaniwang kailangan ng hindi bababa sa 20 lalaki para mapabagsak ang isa, kaya talagang matitibay ang mga ito at napakahalaga ng impormasyong ito para kay Alan, dahil nagbigay ito sa kanya ng malinaw na batayan sa agwat ng lakas ng bawat rank. Ngunit bago pa man niya maisip ang pagsama ng mataas na ranggong halimaw, kailangan muna niyang mag-grind ng XP para mag-level up at matapos ang 10 buwan ng matinding pag-grind, sa wakas ay umabot si Alan sa level 2 summoner. Kasama ng pag-level up ang magagandang benepisyo tulad ng pangkalahatang pagtaas ng kanyang stats, pati na rin ang kakayahang mag-summon ng mga G-rank na nilalang at pagsamahin ang mga ito subalit nangangailangan ito ng napakaraming MP. Kaya dali-daling tinapos ni Alan ang kanyang hapunan para makabawi ng mana at bumalik sa kanyang silid para subukan ito at sa kasamaang palad, nang buksan niya ang kanyang grimoire, sinabi nito na wala pa rin siyang sapat na mana para pagsamahin ang kahit anong summon dahil masyado pang mababa ang kanyang max MP. Kaya mukhang kailangan pa niyang mag-grind ng mas matagal bago siya makakasubok ng bago. Pagsapit ng 3 taong gulang si Alan sa wakas ay napataas na niya ang kanyang MP stats ng sapat para magamit ang kanyang level 2 skill. Sa pamamagitan ng fusion section ay nakalikha siya ng isang G-rank na ibon na pinangalanan niyang Chappy. Ang pangunahing kakayahan ni Chappy ay voice mimic at kaya nitong kopyahin ng perpekto ang anumang boses, kaya't perpekto ito para manggulo o ililigaw ang mga kalaban. Nakapag-summon din si Alan ng isang palaka at isang null at ang tanging kakayahan ng palaka ay ang tumalon-talon habang kumikislap bilang panggulo, pero ang null ay mas aktibo at kayang maghukay ng napakalaking butas sa loob lamang ng ilang segundo. Mas kapaki-pakinabang ang mga kakayahan ng G-rank na mga halimaw kumpara sa H-rank, kaya nagsisimula ng mag-enjoy si Alan sa karanasan ng paglalaro sa mundong ito, gayunpaman ay matagal pa rin bago siya maging sapat na malakas para makipaglaban ng seryoso. Pagdating sa laban ay dumating ang anak ni Gerta na si Karina para hanapin si Alan dahil gusto nitong makipaglaro sa kanya. Para kay Karina ang ibig sabihin ng paglalaro ay ang hahamunin siya sa isang duel. Karaniwan ay hindi ito magiging problema pero masyado siyang malakas para makasabay si Alan at ginamit na ni Alan ang lahat ng kanyang summon buffs para magkaroon ng kahit kaunting tsansa, pero wala pa rin siyang laban sa kanya.
Pagsapit ng gabi ay umuwi sina Alan at Karina at mukhang habang si Alan ay abala sa pag-grind ng XP sa nakalipas na taon, naging abala rin sina Roden at Deasia dahil buntis na naman ito at dahil hindi na masyadong makakagawa ng mabibigat na gawain ang kanyang ina, nagboluntaryo si Alan na tumulong sa ani para gumagaan ang trabaho ni Roden. Sigurado siyang kaya niya ito dahil sa lahat ng buffs niya na halos kasing lakas at kasing tatag na ng isang adult ang kanyang katawan, ngunit hindi inakala ni Deasia at Roden na makatarungan na pagtrabahuhin ang kanilang anak, kaya sinabi nilang manatili na lang siya sa mga simpleng gawaing bahay at sa paglalaro kasama si Karina. Pinaalalahanan siya ni Roden na balang araw ay maging adult rin siya at kakailanganin na magtrabaho, kaya dapat niyang sulitin ang kanyang pagkabata habang hindi pa niya kailangang magtrabaho. Medyo nadismaya si Alan sa pagtanggi sa kanya noong una. Pero naalala niya na napakahirap at nakakapagod ang trabaho sa bukid, at walang ama ang gugustuhing ipagawa ang ganitong trabaho sa isang 3 taong gulang kaya't pumayag na rin siya na palampasin ito at masaya si Roden na naunawaan ito ni Alan. Ngunit habang nagpapatuloy sila sa hapunan ay naalala ni Darcia na nakita niya si Alan sa likod bahay kanina na naghahadjust ng mga bato sa isang puno, kaya tinanong niya si Alan kung ano ang ginagawa niya noon at sinabi ni Alan na nag-e-ensayo lang siya para sa self-defense, sakaling may halimaw na umatake sa kanilang bahay. Ngunit sa totoo lang ay sinusubukan niyang alamin kung maaari siyang matuto ng ibang skills bukod sa summoning sa pamamagitan ng paulit-ulit na paggawa ng isang aksyon, pero wala siyang masyadong naging resulta at humanga si Roden sa sipag ni Alan at sinabi niyang sabik na siyang makita ang appraisal ceremony nito. Hindi pa kailanman narinig ni Alan ang tungkol sa appraisal ceremony kaya't tinanong niya si Roden kung ano iyon. Ipinaliwanag ni Roden na kapag umabot siya sa 5 taong gulang ay isinasagawa ang appraisal, para malaman kung anong mga talento ang maaaring taglay nito. Kung pala rin si Alan na makakuha ng isang malakas na talento, maaari siyang maging napakayaman at matagumpay sa hinaharap at dumating ang taglamig at nagpasya si Alan na magsummon ng isang tipaklong sa nyebe para makita kung gaano ito katagal mabubuhay. Tumagal ito ng isang buong araw kaya't nasiyahan siya sa resulta. Ngunit mabilis ding nawala ang kanyang kasiyahan nang lumabas si Karina at muling hamanin siya na makipaglaban, gaya ng inaasahan ay muli na namang natalo si Alan nang walang laban. Ngunit habang abala siya sa duel nila ni Karina na tuluyan niyang nakalimutan ang tipaklong na kanyang nasummon, at gumapang ito papunta sa binti ni Darcia kaya't labis itong natakot at napahiga sa lupa, ang bumagsak habang buntis ay isang napakaseryosong bagay. Agad na tumakbo si Roden para tingnan siya at sinabi ni Darcia na ayos lang siya pero malinaw na hindi iyon totoo dahil ang pagkakahulog na iyon ang nagpasimula ng kanyang paglabor, kaya darating na ang sanggol ngayong araw na ito gugustuhin man nila o hindi. Inutusan ni Roden si Karina na tawagin ang kanyang ina para humingi ng tulong at pagdating nito, tinulungan niya si Darcia sa proseso ng panganganak kaya't pagsapit ng umaga, may bagong silang na batang lalaki ang pamilya at lahat ay labis na masaya. Ngunit hindi alam ni Alan kung ano ang dapat niyang maramdaman, hindi pa rin niya alam kung bakit siya na-reincarnate ng isang laro sa mundong ito pero kahit hindi niya inaasahan ang nangyari, wala naman siyang gaanong pinanghahawakan noon sa Japan kaya't hindi siya galit o nagsisisi sa kinahinatnan nito. Dahil dito ay napagpasyahan niyang itoon na lamang ang lahat sa pag-level up at sa pagprotekta sa kanyang bagong pamilya, dahil sila ang pinakamahalaga sa kanya ngayon.